Hi guys! Welcome back to our channel and summer na summer talaga dito sa Canada pero malapit-lapit na rin ang fall. Bumisita kami last week sa isang recreational center dito sa aming city, sa Edmonton City, pero Sherwood Park na talaga siya. And talagang nag-enjoy ang mga kids. Ayan, meron siyang wave pool, ito lazy river, ito pinakagusto ko talaga tong lazy river. Tapos ayan, libre na yung mga pabangka, any floaty, kalat-kalat lang sila dyan. At ito na nga guys, nakapasok na tayo sa Sidler Dome 30 minutes before mag-open. At ito nga guys, sa isang Facebook Reels ko ay na-share ko yung pagpunta namin sa TELUS Science dito sa Edmonton. And ang pinaka-anticipating na experience namin ay yung Sidler Dome or Sidler Dome, wherein para siyang 360 degrees tapos 10K resolution and napaka-exciting na experience, ang saya. Tapos meron din siyang science exhibit. Pero nag-field trip na rin dito yung mga grade school. So, hindi nila din first time dito. Pero ayan, enjoy pa rin sila. Kasi science, history, all about curious minds. So, na-enjoy pa rin nila. And kami naman ni husband ay first time namin and nag-enjoy din talaga kami. Especially yung Sidler Dome. So, it's a nice experience and babalik pa kami para sa isang, yung sa T-Rex IMAX since si Jaden very interested siya sa dinosaur. Isa kasi yon sa kanilang showing, yung about sa dinosaur T-Rex. Ayun. 2:30 kami nakarating dito and sinagad na lang din namin hanggang uwian na. So hanggang 6 yung closing nila or 5:30 basta kami na yung nasa last group na umalis dito. Tapos, dumaan na rin kami ng Jollibee since madadaanan din namin. Parang medyo matagal-tagal na rin kaming hindi nag-Jollibee. So, as the usual orders, ayan, meron kaming chicken, spaghetti, yung isang daughter ko, burger steak daw. Tapos, meron ding palabok, tsaka yung peach mango pie. Pero, hindi na nga lang umabot sa pictorial at nakain na siya. And ang topic natin guys ay patungkol nga sa family dito sa Canada. Today po ay kahit na summer ay may ulan-ulan pa rin from time to time at ayan, today ay makulimlim. Dahil nga active tayo sa Facebook, kakakita na rin ako ng mga reels ng ating mga kapwa kababayan dito sa Canada. And merong isang reels na na-capture nito yung attention ko and nakarelate ako bilang isang newcomer na may pamilya. Na-realize ko na talagang ang laki ng adjustment ng isang pamilya pagka pumunta na rito sa Canada. Marami yung ganito yung nagiging sitwasyon dito kadalasan. May mga situation naman na hindi ganon. Naaalala ko nung newcomer kami, swerte lang din dahil sa yung schedule ni husband ay tugma sa schedule ko. Mag-start siya ng klase niya 8 AM hanggang hapon na yon. Tapos ako naman, ang pasok ko ay 11 AM. So, sa umaga, ako yung nag-prepare sa mga bata papunta sa school and ako na rin yung naghahatid. Since walking distance lang, pero meron kaming nabiling used car nung mga panahon na yon, nung unang taon na yon, hinahatid ko po sila papunta sa school. So, merong nag-aasikaso sa kanila. And pagdating naman ng tanghali, bago magtanghalian, 11 AM, ay nasa trabaho na ako noon. So, full-time job din yon and matatapos ng 7:30 or 7, depende kasi kapag nag-extend pa ako noon ng 30 minutes. So, pagdating ng uwian, si husband naman yung magpipick up sa kanila since online classes nga nun kasi COVID season. So, natawid namin yung buhay newcomer nun na hindi namin kinailangan na magdala ng bata sa daycare. And pagdating ng tanghali, since wala nang ako sa bahay, si husband naman yung magpipick up sa mga bata. So, kaya niyang saglitan yun around 2:30 or 3. Yun yung uwian ng mga bata, mga grades, nasa grade school sila noon, yung dalawang kids namin. And then kasama din si Jassy, youngest namin noon, 3 years old, hindi pa siya nag-aaral. So, nandun lang din siya sa bahay, kasama ni husband habang nag-aaral. So,
kahit ganon, may mga challenges pa rin kasi yung mga exam noon, naka-timer kasi nga online classes, ganon. Tapos may mga CR emergency yung aming anak. And kailangan niyang umalis sa upuan niya, etc. May mga challenges din talaga. So, good thing lang din talaga, natawid namin yung unang taon namin as newcomer na hindi nga namin na kinailangan na magdala ng bata sa daycare. Ayun, so nakatawid naman kami sa ganon. Hindi ko rin kailangan mag-night shift na trabaho. Kasi, ayun, yun yung other option kasi mag-shift kayo ng schedule sa mga bata. Yung mother ko, dapat papunta na siya dito. Sa amin naman sana siya. And meron po akong kapatid sa US. Parehas din silang nagtatrabaho noon and bagong nagsisimula pa rin din talaga ng family. Meron silang baby. Actually, nag-turn na ng 1-year-old. Nahihirapan din sila sa schedule nila sa pagsasalitan sa bata at magdala sa daycare. Kaya po si mother ko ay nandun sa kanila papunta ulit ngayon. Actually, nasa Pilipinas siya, nagbakasyon. Tapos, dapat sa amin na dito sa Canada. Kaso, ayun, US na lang ulit siya. Doon na siya nanggaling nung nakaraan. So, dapat kami naman na. Pero, ayun nga, dahil sa meron silang 1-year-old, nahihirapan din sila sa schedule. And yung isa kasi sa kanila nasa healthcare. So, mabigat-bigat din yung trabaho. And yung isa, night shift. Busy din talaga yung mag-asawa na yon. And magiging malaking bagay din talaga na merong lola na at least kasama yung kanilang anak. So, ito yung mga adjustment ng mga pamilya na nasa abroad. Yun nga, kahit mapa-US or Canada, ganun yung the usual setup. Though may mga ibang cases nga na hindi naman ganun. So, ngayon mga mananap, share ko lang sa inyo buhay namin dito sa abroad. Sa mga wala pang ideya, mga mananap, pag mayroon kayong mga bata, dito talaga kailangan mo lang gisingin mga 6 o'clock kasi kami, may trabaho kami alas 8. Ako, nagtrabaho talaga ako mas maaga pa sa alas 8 kasi nga, kailangan ko pa pumunta doon sa part-time. So kami mga mananap, dalawa yung anak namin, lalaki at saka babae. So ngayon, tag-iisa kami ni Mrs. na mag-atid sa mga bata sa daycare at saka sa day home. So ngayon, ako ang nag-prepare sa mga bata, tapos si Mrs. naman nag-prepare sa mga pagkain namin. So ngayon mga mananap is 6:30. So kailangan pa gisingin namin, tapos pakainin yung dalawa. Tingnan yung dalawa, oh, gusto pa matulog. Sabi ni Joanna, gusto pa matulog. Yung isa talaga, ayaw talagang gumising, gusto talaga niya matulog, kaya binihisan ko na lang. Sa mga wala pang idea, ganito talaga yung buhay abroad, mga sabihin nyo, oh, kaya lang namin yan. Pero pagdating talaga dito manap, hindi talaga basta-basta. So, kawawa talaga mga bata. Tayo mga matatanda, mga manap, wala ng problema kasi tayo, kailangan talaga natin maghanap buhay. Pero yung mga bata talaga, mga inosente pa, kawawa talaga. Tingnan nyo yung mga manap ko. Pero, masaya na rin kami kasi nga nakapag-adjust na naman sila. And mahirap din talaga. Doon pa lang din sa mag-aayos ka nga ng gamit sa umaga, ipe-prepare mo yung bata, gigisingin mo. Yun din yung mahirap na part sa mga bata. Kaya ayun guys, pagka isang family na pupunta dito sa Canada, tapos yun nga mga young age pa, yung mga age na hindi pwedeng iwanan sa bahay, kailangan nila pumunta ng daycare kung both parents ay nagtatrabaho at nagkataon pa na daytime. So, parehas kumari halimbawa ng schedule, ganon. Lahat pang araw na trabaho. Ayun, yun yung nagiging routine dito na dadali ng bata sa daycare or day home para makapagtrabaho yung parents. And yun nga, sa part ng mga bata, kailangan nila ng gumising, mag-breakfast. And, lalo na, darating tong pasukan na. Sa amin, siguro within the 2 weeks time, pasukan na ng mga kids dito sa aming city. Tapos, ang uwian nila dito, usually after lunch. Depende kasi sa school din. Pero ang range lang nun, 2:30, 3 o'clock, or 3:30. Pero basically, wala pa akong narinig na umabot ng 4 o'clock. Kasi nga, pag winter dito, pagdating ng 4, padilim na yon. Kaya hanggang 4 lang, hindi na aabot ng 4 yung mga classes. Merong mga daycare na merong sariling van na maghahatid and yun din yung magsusundo. So, diretso na ulit sa day home or daycare. So, may mga ganong setup pero this is not
like yung widely available. Depende talaga sa city, sa school, ganon, sa inyong location. Actually, sa amin, sa experience ko, parang dalawa lang ata yung nakikita kong ganon na bus. The rest talaga, majority, parents yung nagsusundo or lolo, lola. Ayun, sila yung mga nagsusundo after school dito.